Dahil nga nangangalawang at sira na yung side stand at center stand ko, naisipan ko mag-upgrade netong Salaya stainless steel. Napakalaki ng natipid ko rin dito sa video na to dahil ako na lang mismo yung nag-install netong mga parts na to at napakadali lang naman talaga. Kaya naman panoorin nyo yung video na to para malaman nyo rin kung papaano kayo makakatipid at kung papaano nyo siya madi-DIY. To tell you honestly mga tropa, halos wala din akong alam tungkol dito sa pagdi-DIY pero kailangan natin matuto kung papaano natin i-maintenance ng sarili etong mga motor natin para naman hindi tayo umaasa palagi sa mga mekaniko na alam naman natin na napakamahal maniningil. Ang pinakasikreto talaga para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal ng center stand at side stand ninyo, gabi pa lang or one day before bago ninyo baklasin, kailangan ninyong sprayhan gamit yung WD. Lahat na possible na tornilyo na may kinalaman sa center stand, kailangan yung sprayhan yon para yung mga namumuong kalawang doon lumambot-lambot para during that day kung kailan mo na talaga siya babaklasin napakadali na niyang matanggal. At eto na nga babaklasin na natin, nakita ninyo i-sprayhan pa rin natin siya bago natin tanggalin yung pinaka-tornilyo at syempre unang-una tatanggalin muna natin yung spring. Tandaan ninyo kung paano yung mga pwesto ng mga spring ninyo kasi kung paano nyo siya tinanggal, ganun din yung pagbalik ninyo. Gumamit lang kayo ng mahabang screwdriver or kung paano yung magiging diskarte ninyo. And dito tatanggalin natin yung pinaka-screw nung center stand. Gamit lang kayo ng 8mm socket wrench. Kung meron kayong mga power tool, mas maganda pero wag nyong masyadong pepuwersahin kasi baka mabunge or maputol yung pinaka-head. Kaya naman ako ang ginawa ko dito, minanual ko na lang siya. At eto yung pinaka-sensor natin. Ayan yung nagpapatay ng makina natin kapag naka side stand. At kung mapapansin niyo, meron pang another bolts. Kakailanganin lang natin dito ng pangkalang sa likod or yung pang-kontra at pipihitin ulit natin to gamit etong pampihit natin na 14mm. Dahil nga dito sa video na to nahirapan talaga ako na tanggalin yan. Kaya naman gumamit na ako ng power tools. 14 yung yung pinakasukat niyan, 14mm socket wrench. Pero hindi ko siya totally punersa at pinihit ko na lang din. Ayan, nakikita ninyo talagang makalawang na. Kaya naman talaga nahirapan ako. For sure, kung kayo rin mahihirapan din kayo dyan. Kaya kapag natanggal nyo na to, punasan nyo at sprayhan ninyo ng WD. And tanggalan na lang din ninyo ng pinakakalawang kiskisin ninyo. Kung meron kayo pang spray paint, mas maganda. Pero ako during this time wala kasi akong pang spray. Kung yung mga nabili ninyong mga side stand, may mga kasamang bolts, hindi nyo yun magagamit dahil kailangan mayroong pinakabutas. Kaya naman yung gagamitin pa rin natin dito, yung pinaka-stock pa rin niya na bolts. So pipihitin lang ulit din natin to, hindi ko na ginamitan dito ng power tools kasi natatakot ako baka mapasobra yung pagkapitik ko at kailangan nyo pa rin ng pangontra. Dahil wala akong 14mm socket wrench or open wrench, ang ginamit ko dito 16 pero saktong-sakto pa rin, napipihit ko pa rin yung pinakalikod. Minanual ko na lang talaga siya para mas okay. And next natin, ipapasok nyo ulit yung pinaka-sensor natin. Tandaan niyo kung paano nyo siya binaklas, ganun nyo lang din siya ikakabit. Dahil dito sa pagdi-DIY natin, nakatipid ako ng halos 1,000. Dahil tinanong ko yung mekaniko kung magkano yung magpa-install ng ganito, 600 to 1,000 depende daw sa senaryo kung mahirap baklasin. At nakita naman natin na medyo nahirapan din ako dito. Pero dahil sa tulong ng WD kayang-kaya natin at natanggal natin ng walang problema etong side stand. At eto na nga, kinaabit ko na yung spring. Ganun lang din yung technique. Kung ano yung pwesto ng spring, kung paano natin siya tinanggal, ganun nyo lang din siya ibabalik. Kung medyo makakalimutin kayo, picturean ninyo para hindi kayo mamroblema kapag ikakabit na ninyo. At dito, iti-testing na natin. Ibababa natin kung mamamatay yung pinakamakina natin. Ayan, nakita nyo naman namatay yung makina natin nung sinide stand natin. Ibig sabihin walang naging problema yung pinaka-sensor natin. So next naman natin dito yung pinaka-center stand. Ito talaga yung pinaka-problema ko. Kaya ako nag-decide na palitan na yung pinaka-stock na center stand ko. Ayan, kung makikita ninyo, talagang kalawang na at putol na. Hindi ko na nga ito na isi-center stand ng maayos dahil yung pinakatapakan niya bumaliko na.
Ganun lang din kadali tanggalin yung pinaka-spring niya. Basta kung ano yung diskarte ninyo, kung saan kayo mapapadali, kung papaano nyo matatanggal yung spring, diskarte nyo na yon. Medyo ako nahirapan din talaga ako dun sa part na yun. Sa totoo lang, kunyari lang ako nadalian. And next natin dito, meron lang tayong tatanggalin dito na lock. Ayan, hindi ko na naipakita sa camera dahil mahirap ipwesto yung camera natin, pero napakadali lang naman nung tanggalin, as in gamit lang kayo ng long nose tapos idediretso nyo tapos hatain na ninyo. And next naman natin dito, wala na tayong ibang gagawin kundi itutulak yung ehe yung tawag dun sa parang pinaka-lock ng pinaka-center stand natin or yung pinakamahabang, ayan, yan nakikita nyo yan, ehe yung tawag dyan. Kung napapansin niyo, may mga kalawang-kalawang na, and good thing papalitan natin yan. At eto na nga, successful natanggal natin yung pinaka-center stand natin. Halos 4 years ko nang ginagamit tong motor ko or 3 years. And next natin na gagawin, ilalagay natin yung pinaka-ehe. Inisprayhan ko lang siya ng WD. Nasa sa inyo kung ano yung ilalagay ninyo. Ako kasi mas gusto ko na WD yung ilagay kesa sa mga grasa. Yung grasa kasi baka mamuo yan. And syempre alam naman natin dito sa location ko talagang nagbabaha. Ang iniisip ko baka tumigas yung pinakagrasa. And next natin kapag naikabit ko na yung ehe, ayan, ibabalik na ninyo yung pinakalock nya. Parang stapler lang siya, literal na pang-lock, tapos babaliko nyo lang siya para mag-lock yan. Meron siyang pinaka-washer din dyan, huwag nyo kakalimutan yung washer bago nyo isalpak yung pinaka parang alambre nya. Ayan, nakikita naman ninyo, binabaliko ko lang para mag-lock. So ayan, so far so good, talagang nakatipid ako dito ng halos 900. Sa tansya ko, ayun nga no, 600 to 1,000 kasi yung singil. Tinanong ko yung mekaniko kasi nagpunta ako sa isang shop, sabi niya 600 to 1,000 kapag walang problema. Ayan, no, kasi yung iba nakikita o ginagrinder pa, 'di ba? So nakita nyo naman, napakadali lang, basta isprayhan nyo lang 1 day before kayong magbabaklasan. So okay na yung center stand natin, napakaganda, napakaangas. Kung bibili pala kayo ng mga ganito na Salaya side stand, center stand, make sure sa mga original. Kasi may mga peki na ganito Kung gusto nyo mag-avail ng ganito mga tropa na legit, ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan kayo makakabili talaga. At kayang-kaya nyo yan i-DIY, maniwala lang kayo basta meron kayong mga proper tools. At napakaganda na nga i-center stand, swabing-swabe na ulit. Napakaangas talaga kung makikita ninyo, no, kumikinang-kinang. Salamat sa panonood mga tropa, sana natutunan nyo kung paano i-install. Like, share, and subscribe. See you on the road. Bye-bye. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.